Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. This is Humidigi G9T. Okay. Anyway, this is a budget phone and I believe ang price ito, unahan agad natin. Diretso na, wala na paligoy-ligoy. This is supposedly 6,400 pesos. You know, meron siya, ito mismo is galing sa mismong Humidigi Lazada official flagship store. So this is again 6,400 pesos. Currently, so this is supposedly mababa lang dapat ang expectations nyo muna dito ha. Pang 6,000 ika nga. Pang 6,400 na expectations. Walang flagship expectations. Okay? Para malinaw kasi iba dyan sa inyo medyo nahihibang ng konti. So, expectations muna. Meron tayong 128GB na storage. Para sa 6,000, okay, good, decent na. Meron tayong 4GB na RAM. Okay, hindi natin bibilangin dito sa video na to. Hindi ko kinoconsider talaga na totoong RAM ang virtual RAM. So, this is a 4GB physical RAM. Okay, 4GB lang po ito. So, 4GB, 128GB na storage. And other specs, naku, wala na pala nakalagay dito. Okay. Additional is Galaxy Black lang yung kulay niya. Yun lang. Pero anyway, buksan na natin. Whoop. Whoop. Ito na nga. Ito na. Yun. So, tawin mo natin saglit. Lalagyan mo natin saglit. Uy, may kabigatan. Interesting. Kasama sa box, meron tayong quick start guide. 10 watts na charging brick. Charging cable na Type-C to Type-A. In fairness, kulay pula. At meron pang sundot na naka-tape doon. Pero din natin gagalawin yan. No, ko lang napansin. Kasama rin pala ang jelly case, which is suot na niya out of the box. Jelly case, meron pala. So basically, ito po ang kasama sa box. Okay, now, umpisa na tayo. Let's go! Siyempre, tatanggalin muna natin ito saglit. Tanggalin din ito. Yun. So, meron na agad kasamang screen protection. Okay? Plastic screen protector lang po ito, pero at least meron na agad protection yung display natin. Ay, kusang nag-turn on na pindot ko yata. Habang tinatanggal ko yung IMEI. So, konting tour muna tayo. Sa likod, ito po ang itsura ng camera niya. Decent naman. Actually, may kagandahan na rin kahit paano. Pwede na. And then, yung likod niya, meron tayong parang scratched details sa likod. No? Parang artwork na buhok. Wala. Pero okay lang naman, hindi naman pangit tingnan. Decent na rin. And then may branding tayo dito ng Humidigi. Sa camera, meron tayo supposedly dalawa pero of course, assume na natin na isa lang talaga yan. Sa taas, meron tayong noise cancellation mic. That's good. Meron tayong 3.5mm jack. And then meron tayong SIM tray na dito sa kaliwa which is bubuksan na natin. Sasaksakan kasi natin yan ng SIM card. Meron tayong, okay, this is just hybrid SIM tray. Pwedeng dalawang SIM pero walang memory card or isang SIM card lang pero pwede mo lagyan ng micro SD card. So, for now, lalagyan muna natin yan ng SIM card ng dito. Siyempre, para matest na rin natin kung gumagana ba rito ang dito SIM card. Since this is an Humidigi, hindi tayo masyadong familiar sa support nila. Kung supported na ba nila ang dito at ULTE dito sa Pilipinas. Of course, you have to know. And then dito sa baba, meron tayong, again, the microphone. This is the main microphone, I believe. Main microphone, USB Type-C. Good. And then meron tayong dedicated speaker sa baba. Right. As for the design, okay naman. Flat bar din siya. So, inline naman sa 2025. Actually, may kabigatan siya. I don't know why, pero mabigat siya. And then, dito lang siguro medyo, yung mga masaselan dyan magre-react. Pero personally, wala akong issue sa teardrop notch. Yes, teardrop notch po siya. Pero yung iba napapangitan dyan. But I prefer teardrop notch kaysa sa punch hole. Kasi ang punch hole andito sa pinakababa ng konti. Medyo mas nakaka-distract. While itong punch hole at least nasa taas talaga siya. Okay? Sa akin lang naman yun. Pero kanya-kanyang preference tayo. So okay lang. Also napansin ko na mas makapal ang bezel sa baba. Well, budget phone. So okay. Hayaan na lang natin. Isa-setup ko muna saglit. Okay? Balikan ko kayo. So, yun. We did some initial testing na. Natest na natin yung camera, so on and so forth. And we did some Antutu. Pero bago yun, punta muna tayo sa settings. Pakita ko lang sa inyo saglit ang kanyang settings. Kung ano expect nyo. So, sa display, pakita ko lang sa inyo. I just found out na supported niya hanggang 90Hz screen refresh rate. So pagkakita ko, syempre, inactivate ko agad yan. Hindi na sa auto ilagay. Sa 90 na agad, 90Hz. Para makita natin. So, kita nyo naman 90Hz na yan. Naka-on na.
Ako lang po nag-turn on yan. Nasa magtatanong pa, ayaw nyo ng ganyan. Don't worry, sa developer options lang po yan, ina-activate yan ng hiwalay. Sa mga, alam natin, meron pa rin naman mga users dyan na hindi talaga ganun ka-advance ang alam sa smartphone. So, anyway, and then within the display settings pa rin, display size and text, pwede natin i-adjust yan, and colors and contrast. Yes, so pwede natin itaas yung contrast para magkaroon ng buhay na buhay yung screen, para mas matingkad ba ang kulay. So pwede po natin gawin yan, which is good para sa isang budget phone. Actually, good siya na meron tayong na-adjust na color temperature na gusto natin. And then meron din siya actually video display enhancement para sa mga panooran nyo ng mga apps like YouTube and the rest. Sayang, wala pala dito yung Anyway, pag ginamit nyo po yan, malakas po yun sa battery. So, ini-improve niya kasi yung display at saka yung pinapanood nyo sa screen. And then, meron din tayong backlight power saving kung saan mas tinitipid nyo yung battery sa backlight niya. Kasi since this is an LCD, again, this is an LCD, so mas nagre-rely po ito sa backlight. So, yeah, meron po tayong feature niyan kung gusto niyo mas matipid sa battery. Pero I believe hindi ito pwede kapag gamit niyo sa araw kasi mas dim ng konti yung screen pag ganon. Sa gabi siguro, pag gagamitin niyo sa gabi, mas applicable po ito. Again, just another way para mas makatipid kayo sa battery. And then, baba lang kayo sa pinakababa, system, then click dito sa gestures. I would recommend na i-turn on nyo to mga to. Kaya, gayahin nyo na lang siguro sa quickly open camera, double click sa power button, double click dito sa power button, then pwede nyo i-launch agad-agad yung camera kapag nagmamadali kayo. Very useful po yan. Then lift to check phone, i-on nyo to para hindi malaspag itong mga buttons na to. Para pag checkin mo yung phone, aangat mo lang, like try natin, angat lang natin yan, ready, go. Supposedly magbubukas ang screen, so malalaman natin kung may notifications from here. And of course, meron din pala siyang fingerprint dito sa gilid. Okay naman, not the fastest pero reliable naman. At least 9 out of 10 yung experience ko sa kanya so far. And then dito naman sa kanyang mga apps actually is don't worry, stock Android naman po siya. Ang bloatware lang dito ay mga Google apps. Yun lang. And then itong mga nakikita nyo, ako na po nag-install niyan. So technically, stock Android po ito, which is good kasi wala na kayo masyadong tatanggalin dito except sa mga Google na hindi nyo gusto, mga Google apps. Okay? And then sa camera naman, this one has 13 megapixel, 2 megapixel yung depth sensor, and then flash lang po ito, and then this one design lang po ito, and then sa harap naman is meron lang tayong 8 megapixel. So, sa video recording, meron lang po tayong makukuhang 1080p at 30 fps, maximum na po yan. 1080p at 30 fps sa likod, and then sa front, 720p lang po ang max niya, 720p at 30 fps. Ito po yung mga sample. So, ito naman ang kanyang rear camera. I believe this is 13 megapixel na resolution, 13 megapixel na sensor. And wide camera lang siya. So, 30 fps lang po. 1080p at 30 fps lang po ang max video recording niya. And wala po siyang EIS or OIS. Usable. Again, usable. Okay, siguro ito pang social media. So, ayun lang. Don't expect much sa kanyang camera. And kung, ewan ko kung kita nyo, but this one is medyo kita. Halatang-halata na medyo sinasharpen niya. These two. And medyo soft yung details nung itong pinaka foreground natin na subject. So not really good. Tapos yung bulaklak medyo nagmumukha na siyang color pastel. So yeah, usable but malayo sa pagiging impressive. Kamusta naman yung microphone? Hello, what's up? This is Colton back again for another video. This is the front camera. I believe this is just 8 megapixel, and ang maximum video recording lang po nito is 720p at 30 fps. Decent naman siya, very usable. I think best lang to for video call, pero yeah, I think okay naman sa at least yung konting processing, mapapansin lang natin ng konti. Slightly gusto niya akong pakinisin pero dapat hindi ako makinis. So yeah, yun lang. Pero again, this is not for, I think mas magandang camera dito sa price tag niya na 6,000. Mas maganda pa yata ang itel P55 4G rito. I think so. Pero again, usable pa rin naman siya. Pang, what do you call this? Pang basic siguro. Kuha na shots or video call. Kamusta microphone?
So overall, pagdating sa camera, bibigyan ko lang siya siguro, again, nilalagay lang po natin sa price tag niya. This is 6,400 pesos. So ibibigay ko lang sa kanya na score is base lang din sa 6,400 pesos. So may mga try na kasi tayo na mga smartphone like from Infinix and Itel na within the same price, 5,000 to 6,000 pesos. And I think much better yung mga camera nun. This one, hindi ganun eh. So bibigyan ko siya ng 6 out of 10 lang sa camera na rating. Again, this is an initial impression pa lang naman. Kung gusto niyo ng full review, sabihin niyo lang sa comment section. But for now, yun lang muna talaga bibigay ko sa kanya pagdating sa camera, 6 out of 10. Now, test naman natin sa touch sampling rate. Saglit lang to. Okay, good. Mataas yung touch sampling rate niya, kaya hanggang 300. Nice, that's good. And sa invoke naman, kaya niya hanggang mababa yung invoke niya, 111 lang. Yun na yun. 125. Yun na yun. Wala tayong makuha 500 man lang. Okay, mababa. So, not really as consistent yung kanyang invoke dito. But anyway, at least 333 ang touch sampling rate. That's good enough. And now, try naman natin sa mismong Antutu score. Sa Antutu score po, siyempre, tinest natin yan. Bakit ito sa inyo? Tinest natin yan. Nakuha natin is 259,419. That's 76,000 sa CPU, 23,000 lang sa GPU. Yes, this is single core lang kasi na GPU, so expect natin 23,000 lang talaga siya. Just to give you context, Helio G99 has 70,000 average score sa GPU. This one, 23,000. Ang layo po ng gap, no? But still, okay pa rin naman yan. Nasa 6,000 tayo, so in a way, acceptable. Pero kayo na magsabi. And of course, sa multi-touch naman, meron supported niya hanggang 3 multi-touch lang po. So hanggang 3 daliri lang po ang kaya niya i-support ng sabay-sabay. Kung naglalaro kayo ng games, more than 3 fingers ang ginagamit nyo sa screen, not this one. Okay? Hanggang 3 fingers lang. And now finally, lipat na tayo sa game test. Try muna natin kung ilan ang sa Mobile Legends ang kanyang settings. So sa Mobile Legends, supported niya hanggang frame rate high lang po, and then sa graphics ultra. Okay, yun lang. So, I would recommend, since high frame rate lang ito, mas maganda kung yung totoong laro na is lagay nyo lang sa medium or high. Okay? That's sa ML. Now, again, first impression lang to, kaya hindi po natin lalaroin yan dito. Pero magte-test tayo na isa, yung mas heavy dyan kasi magaan masyado Mobile Legends. So, ayokong gamitin pang test talaga Mobile Legends sa mga ganito. Sa Honor of Kings lang, saglit lang to. Honor of Kings, again, sa graphics tayo, kaya niya hanggang high FPS and then ultra resolution. So, I would recommend mag-high na lang kayo, high para mas balance po. Kasi mas priority talaga natin dito yung FPS. Sa FPS nyo laging ima-max out. Okay? So, that's for Honor of Kings. Now, lipat tayo sa totoong test. This one sa Farlight, ito, mas mabigat ito. Kaya mas gusto kong ito ang itinetest. Initially, again, for first impression lang po ito, not the final review. Okay, so now set natin sa minimal lang sa graphics and then very high sa frame rate. So supposedly dapat supported niya 90 FPS sana, but let's just see. Okay, laro na tayo. As for the audio nga pala, no? Pasegway lang natin. Hindi ganun kalakas. Naka full volume na yan. Full volume. Sakto lang para sa room na audio, okay na to. Pero sa labas, mahina to. So, you can use naman, don't worry. You can use 3.5mm jack, or if you have Bluetooth, meron naman po siyang Bluetooth 5.0. So, while waiting na lang din pala, ilagay ko na dito yung totoong specs niya, okay? This is running on Android 14. Unisoc T606 po ang kanyang chipset. That's 12 nanometer up to 1.8 GHz. Mali G57 MP1 ng GPU and 4GB 128GB ang storage. I-post nyo na lang yung video kung gusto nyo pang basahin itong full specs na ito. Okay? Now, jump na tayo sa mismong game. So, nagpa-fluctuate tayo. Napapansin ko lang. Fluctuating tayo from 30 to 50 FPS. So, unstable. Again, naka-lowest graphics po tayo. Lowest graphics. So, at least dito malalaman natin kung talagang talagang kaya niya. Pero, so far, hindi naman tayo bumababa. So far, hindi naman tayo bumababa masyado sa 20. The last time na na-check ko siyang nag-20 is kanina pang umpisa lang ng games. But, right now, dito sa kalagitnaan ng games, 30 FPS yung pinakamababa. Level 3, if we get first place, my song headshots are gonna go for big bucks! Patayan mo ba? Try my rolling slam!
Yep. Brothers and sisters in arms. Oy, bingit, akling! Sayonara. It's all over. Helmet in sight. Level 2. Button down. Reloading. Let's rumble. Captain Squad. Down. Okay, so dead balls na tayo. Nakakuha tayo ng 39 degrees Celsius lang. That's good. Even dito sa likod, yan, mababa rito. Yung 38, 39. So, 39 degrees Celsius lang. That's good. And then, sa temperature, 29 degree to going 30 degrees Celsius dito tayo. Okay? Right. Okay. So, maganda ang kanyang thermal, and sa performance naman, since nakita ko kanina 30 to 50 ang fluctuation niya, check natin yung pinaka-average niya. Dito malalaman natin kung gaano kataas. Again, sinet natin si Firelight sa lowest graphics and then high FPS, which yun yung pinaka-max niya kasi. But then again, try natin. Let's see kung ano nakuha nating average performance niya. So ito, Firelight, nakakuha tayo ng 41 average FPS, and as we can see, medyo fluctuation din talaga, no? Laro, grabe yung sayaw. Walang stability tayo nakuha, at least man lang sa kahit mga around 5 FPS stability, wala eh. Masyadong unstable. So, goods lang talaga ito si Unisoc T606, like I said before, and I will say it again, T606 is good lang for light gaming. Siguro lowest or low settings to medium settings Mobile Legends and Honor of Kings. Yung pinaka-safe. High sa Honor of Kings kasi mas magaan po ang Honor of Kings versus Mobile Legends eh. Yeah. So, yun lang. But anyway, this is just the first impression and initial review niya. So, bibigyan ko siya overall, again, for the price. Kasi since may comparison kasi ako sa isip na nakikita, like Itel P55, P65, Infinix, ano ba yung mura ng Infinix? Basta may mga, si ZTE Blade na nasa 5,000 pesos to 6,000 pesos din. I believe may 4,000 pesos pa nga na version na ZTE Blade A75 sa TNT na variant. TNT yung smart kasi ang I believe yung 5,000 to 6,000 eh. Still, comparing sa mga price tag na yon, I think mas worth it yung mga yon compared dito. So, not to mention yung camera pa, no? So, bibigyan ko lang siguro to ng 6 out of 10 sa initial test ko to, sa initial impression din. 6 out of 10 lang po ito. Okay? Ang pinaka-redeeming points na sa akin dito is stock Android siya, which is good. Wala tayong tatanggalin dito ng mga Chinese apps and so on and so forth. And supported din po pala niya ang 5 GHz Wi-Fi, just in case na hindi ko na banggit sa inyo. We are connected at 5 GHz Wi-Fi. So, 2.4 and 5 GHz Wi-Fi, pasok po. 4G LTE lang po ito ha. Wala po itong 5G mobile data support. Just so yun ang maramalinaw. Again, this is the Umidigi G90. Okay? So, hanggang doon lang. This is Scottman. I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. I'll talk to you again soon.